Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin po ang epekto ng Northeast Monsoon or amihan dito po sa malaking bahagi ng Northern Luzon at ito pa rin ang nagdadala ng generally mas malamig na panahon and then sasamahan lamang to ng mahihinang pag-ulan lalo na sa may Cagayan Valley. Habang yung epekto naman po ng shear line o yung linya kung saan nagtatagpo ang malamig na Northeast Monsoon plus itong mainit na hangin galing sa Pacific Ocean ay siyang kumukonti na rin po yung dalang mga pag-ulan dito sa may Central Luzon and possible po starting tomorrow ay amihan na lamang pong iiral sa malaking bahagi ng Luzon. Samantala, base na rin sa ating latest satellite animation, meron po tayong namataan na cloud cluster o kumpul ng ulap dito po sa may silangan ng Mindanao. Possible na may mabuo diyang low pressure area either bukas or sa Friday. And once maging low pressure area po ito, ay nakikita natin na unti-unting lalapit ito sa kalupaan po ng Mindanao at posibleng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility early next week. And then inaasahan po natin posibleng magpaulan din ang nasabing low pressure area once na mabuo ito dito po sa may silangan pong bahagi ng Visayas and Mindanao, yung trough o yung extension nito. Kaya patuloy po natin i-monitor ang weather disturbance na ito. Sa mga susunod na oras or mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw, asahan pa rin ang mga pulupulong ulan dito sa may Northern Luzon, epekto po ng Northeast Monsoon or amihan at bukas ng madaling araw, asahan pa rin yung unti-unting pagbaba ng temperatura. Pinaka-apektado naman po ng shear line itong Aurora and Isabela ngayong gabi pero bukas po ng madaling araw, babawasan na rin yung mga pag-ulan doon. Habang dito naman sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, dito rin po sa Visayas and Mindanao, base na rin sa ating latest satellite animation, merong mga kulay puti na associated po sa mga isolated rain showers o yung mga localized thunderstorms po nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. So wala itong kinalaman sa anumang bagyo or low pressure area. And generally, bahagyang maulap hanggang maulap ang magiging kalangitan ninyo. By tomorrow po, Thursday, October 26, asahan pa rin ang epekto ng Northeast Monsoon dito po sa Northern Luzon na siya magdadala pa rin po ng generally bahagyang malamig na temperatura. Possible lamang yung pulupulong may hinang pag-ulan. Habang dito naman po sa may Central and Southern Luzon, maababawasan po yung epekto ng shear line o yung tagpuan ng mainit at malamig na hangin at magiging mga localized thunderstorms na lamang po yung mararanasan. Kabilang na dyan ng Metro Manila, generally bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan, nasasamahan lamang ng mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Sa ating mga kababayan po for Visayas and Mindanao, asahan din ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan araw po ng Thursday and then generally mainit sa ilang lugar kabilang na dyan ang Zamboanga City, Davao City and Cotabato City kung saan posibleng umabot pa rin sa 33 to 34 degrees Celsius yung temperature pagsapit po ng tanghali. Then bago pa man din magtanghali, ilang lugar na dito sa may Visayas and sa Mindanao ang possible na maging maulap at mataas ang chance sa pagsapit po ng hapon ng mga localized thunderstorms o yung mga pag-uulan na walang kinalaman sa bagyo. Sa mga susunod na araw, wala naman tayong nakataas na gale warning or pagtaas ng mga pag-alon. Inaasahan lamang po yung moderate to rough seas or hanggang 3 metrong taas dito sa may Northern Luzon. Epekto po yan ng Northeast Monsoon. At sa ilang baybayin po ng ating bansa, generally banayad hanggang katamtaman ng taas ng mga pag-alon, maliban na lamang po kapag may thunderstorms.